1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, ako, dito lang ako syempre sa bahay. Wala tayong ganap ngayon. Kahapon lumabas kami ni Nu, kumain kami sa labas, nanood kami ng sine, pero ngayon I choose to stay at home kasi bukas back to work na naman tayo. Etong linggong dumating, unang linggo ko, ay talaga naman grabe ang pagod ko. Kawa nga na student day o children's day kahapon. So syempre nag-prepare kami for the activities and then thanks God natapos na. And then ngayon naman, eto, pahinga lang tayo, rest lang ang beauty ng Mama Sam ninyo. And then of course, looking forward ako sa mga bagong pasabog ngayong taon na to. Kaya naman, syempre bago ako tsumika, gusto ko munang magpasalamat ng bonggang-bongga sa mga walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, sa mga bago nating subscribers, at saka sa mga makasolid na makamama Sam dyan. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta ninyo. Hindi ko na kayo iisa-isahin, alam na ninyo kung sino kayo. Basta yung mga nanonood dito lagi, kayo yon. So, yan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong atid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, eto nga kahapon nga, may activity kasi dito sa Thailand at very active syempre ang mga title holder na katulad ni Mr. Global at saka ni Miss Global na under ng TPN, and then of course busy din syempre si Suchata. Opo, oho. So kahapon na yun, sama-sama silang gumawa ng isang activity dito para sa mga bata. Pero ang tanong, bakit ang ibang pageant ay walang eksena katulad ng Miss Grand, Mr. International, ano nga ba ang mga nangyayari at eksena nila, di ba? So yon. So ako para sa akin, maganda yung ginagawa ng Mr. Global at Miss Global na ayan may pa-activity, tapos si Miss World, o di ba? Kasi syempre, ano yan, dapat hindi ka lang yung laging nasa fashion show, laging nagja-judge. Dapat may talagang advocacy kayong ginagawa na nakakatulong para sa mga kabataan o kung ano pa man, di ba? Kung ano man yung mga target ninyo bilang beauty queen, o di ba? So kung paano kayo tutulong gagamitin yung platform ninyo. At yun yung nakakatuwa na nakita natin dito sa under ng TPN. So bongga, talagang masasabi ko, in fairness sa kanila, maganda ang kanilang goal. Diba? So, yun. Ewan ko naman doon sa Mr. International kung bakit wala nga bang eksena si Kurt Bondat sa mga ganap dito, no? Kumbaga, parang dapat nga busy na siya dyan at ayun yung mga ginagawa nila. Pero parang ano ba nangyayari? Ba't parang walang pa Christmas greetings, walang pa New Year's greetings, wala lahat. Diba? Hindi ba katulad niyang TPN na talagang meron silang mga photoshoot na para sa mga New Year, para sa Christmas. Ewan ko ba, ano ba nangyari kay Kurt? Oo, nasan ba si Kurt? At si Miss Grand naman, ayun, meron naman sila pag-greetings nung New Year. Kaya, congratulations sa mga beauty queens at sa mga mister na, alam mo yon, na gumagawa ng mga advocacy talaga at nagiging update talaga sa kanilang trabaho. Diba? So, yan! At let's see kung ano pa mga eksena at ganap ng Mr. and Miss Global at saka si Miss World. Yun, abangan pa natin. Marami pa silang mga gagawin para sa taon na to. Ayun. At para naman sa sumunod natin, chika, ito, Beatrice Macleland. Ayan na nga, naghahanda na para sa magiging laban niya sa
Reyna Hispano-Americana. So, anong chika natin? Ang chika ko dyan ay bongga dahil nako, ang lakas ng dating na ngayon at talaga naman tinututukan na ni Bea ang kanyang laban para sa Reyna Hispano-Americana 2026. Di ba? Ang bongga. 2026. So, yan. And then, I'm so excited kung ano nga ba yung ipapakita niya sa darating niyang laban. At masaya ako kasi parang feeling ko kaya natin mag-back to back. Matalino, maganda, magaling umora. O, di ba? So, tingnan natin kung anong execution ang ipapakita niya sa Reyna Hispano-Americana 2026. O, yan. Abangan natin yan. Very soon na. This coming February. O, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, mission, back to back for the Philippines. Ito nga. Kung doon sa Face of Face of International ba ay nag-title tayo at nakuha na nga natin yung back-to-back. So, meron pang 3 beauty queen. Ang target nila ay mag-back-to-back ngayong taon na to. Si Beatrice Maglilan para sa Reyna Hispano-Americana kasi nga, di ba, noong last year, si Dea Mate ay nag-title. So, ngayon, kaya-kaya, ay nako, parang piling ko kayang-kaya. Kung Q&A ang pag-uusapan, nako, malakas ang laban ni Dea Mate, ni Beatrice. At tignan natin. So, si Gabi, para sa Miss Iko, eto medyo mahihirapan dito si Gabi kasi alam naman natin na ang Miss Iko, hindi talaga sila nagbibigay ng back-to-back, but still hope tayo na baka ma-break niya, di ba? Yung sumpa na hindi nagbibigay ng back-to-back. Mali mo, this time, ma-back-to-back niya yan. And then, eto din, si Mariel Baltasar para naman sa Miss Aura Philippines at nung nakaraang taon ay nakuha nga natin. So let's see this year. So medyo mahirap yung back-to-back ha. Malaking challenge to. Pero kasi nagawa na natin, nasimulan na natin. So sana ituloy-tuloy na nila. Di ba? So magtiwala tayo sa mga candidates natin kasi alam naman natin na ang ating mga kandidata ay kaya nila mag-back-to-back. Sabi ko nga, na-prove na. So let's see na lang doon sa tibay ng mga kandidata na lalaban sa international pageant and then nasa organization din at sa judges kung may impress nga ba sila sa mga ipapakita na execution ng mga magiging candidates natin for this year dito sa Reyna Hispano, sa Miss Aura at saka sa Miss Iko. So mission is impossible. Charot. So, yun. Ulitin nga natin, mission is impossible. Di ba? So, yun. Nakakaloka. Good luck. Yun. So, para sa sumunod natin, chika, Anaconda King ng Myanmar. Pinakyaw na daw ang franchise ng Miss Universe, Miss World at Miss Cosmo pero deadma sa Miss Grand. Alam naman natin na hindi naging maganda ang relationship nila lately ng Miss Grand organization at saka ito nga si Anaconda King, di ba, ng Myanmar. So parang nagkaroon sila ng problema at tumiwalag na nga dahil nga sa insidente noon sa Miss Grand. Kumbaga parang inayawan niya na talaga. Pero, ito na nga. So, nandito na siya ngayon sa Miss Cosmo. At nakita naman natin ng Miss Cosmo, nag-top 5, di ba? Tapos, nandito na siya sa top 10 ba? Top 5. Top 10 yata. Oo. Tapos, andito din siya sa Miss Universe ngayon. So, ang sabing ganun, baka daw ang ipadala daw neto yung dating Miss Grand runners-up sa Miss Universe. Kung ipapadala niya, di magkikita pa rin sila ni Nawat. Kung ako sa kanya, dapat umiwas na siya kay Nawat. Kasi pag dinala niya yan dyan sa Miss Universe, di good luck. Good luck sa kanya kasi ang alam ko si Mr. Nawat pa rin ang isa sa magiging part ng Miss Universe this year. Di maloloka sila ng bonggang-bongga. So, yun. Iwas na. And then, sa Miss World naman, ayun, pwede. Basta may, may advocacy siya. Pag wala siyang advocacy, hindi rin siya mananalo doon, di ba? Anyway, kung ano man yung magiging plano ng kanyang national director
kung ipapadala pa siya sa mga pageant, it's up to him, sa national director niya. And then, mabuhay ang national director. Sabi ng gano'n, kapag may nagsaradong pinto, may mga pintanang magbubukas. So, ayun yung mga nagbukas sa kanya. At tagumpay siya kasi, di ba, nakuha niya yung franchise ng Universe, World, at saka Cosmo. Ibig sabihin, hindi lang grand, marami pang iba. O, di ba? So, kaya happy ako for him. Napakabait naman neto in person. So, nakausap ko na rin niya in person. Maganda talaga yung attitude niya. At natutuwa ako sa kanya na nagtagumpay siya sa target niya. Oo, target niya kung ano pa yung gusto niyang i-franchise, di go lang, di ba? So yan, good luck. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga usap-usapan. Tingin ko daw ba, dapat bang ilaban si Gwendolyn Foriol para sa MGI All-Stars or MGI. Miss Grand Philippines. Sa Miss Grand Philippines, kung plano niyang sumali, di dapat talaga mag-repackage siya as a candidate. Kumbaga, transformation from the world to grand rather, di ba? So ako, parang nakikita ko sa bago niyang photos, pwedeng-pwede naman. Pak yung makeup, pak yung kaseksihan, at wow, winner! O, di ba? Parang nagpagawaan yata siya, tapos ang bongga, ang sexy, ang daring, o, di ba? Ni Gwendolyn. I love Gwendolyn. And then, sa Miss Grand, plano ba niyang sumali? Kung plano niyang sumali, why not? Di ba? Kaya lang, medyo, sabi ko nga, dapat iba na yung atake niya. Dapat mas mabilis yung pasarela niya, mas palaban. May beauty nandoon, may talino, may body. So, kailangan lang ng bagong execution talaga. Yung, alam mo yun, na mapapawaw sa kanya lahat. And then, mapapanalo niya to. Pero, kung hindi niya gagawin yun, di wala. Kung ipapakita niya pa rin yung dating Gwendolyn, dapat medyo iba na yung atake. At sa ngayon, nakikita ko, yung kaseksihan niyang to, pwedeng-pwede. Miss Grand All-Stars, why not kung gusto niya? Pero sabi ko nga, kailangan ibang atake. Kasi kung hindi niya babaguhin yung atake niya, kahit sumali pa siya Miss Grand Philippines or Miss Grand All-Stars, hindi siya mananalo kung hindi siya babago ng kanyang ganap. Diba? So, yun. Kailangan syempre may excitement. Kailangan may magandang atake na ipapakita. At looking forward tayo doon. Diba? So, yun. So, laban lang. Kaya niya yan. At para naman sa sumunod natin, chika, sabing ganon, Grand versus Universe. Ano ang ganap nila? Kung ganda, syempre kay kay Gran ako, kay Emma Tiglao, Diyos ko, pupunta pa ba tayo sa iba? So ako para sa akin, yes, parehas nga na wala tayong nakikita kasi nga January pa lang. So simula pa lang ng taon. Kumbaga parang hindi naman yan agad-agad na sige ganito. Sa Universe din, ako looking forward ako kay Fatima kung ano pa nga ba yung mga project na ipapakita niya, ano pa ba yung mga project na gagawin niya, ano pa ba yung dapat nating abangan sa kanya talaga, di ba? So nandoon ako sa part na parang looking forward ako kay Fatima na makita na as a Miss Universe talaga, na ano bang ipapakita nito, ano bang gagawin nito, ganon. At dito naman kay Emma, I'm so excited syempre. Sabi ko nga kung si tawag dito, si Jay Opiasa maraming narating na bansa sa loob lang na 4 na buwan. Pero syempre, ganun din ako na parang pihin ko ay madaming eksena. Di ba si din naman, si Miss India din naman, si Rachel, nung nakaraan taon, wala din naman siya mga ganap pa sa unang eksena. Pero yung pagpasok na ng May, June, July, ayun na talagang umeksena na ng todo-todo, bigla naman siya nag-resign. So nawala lahat. So ganun din dito kay Emma Tiglao. Parang feeling ko maraming mas papasok na project for this year. And then, meron pa siyang 10 buwan, di ba? Nahihintayin bago matapos yung reign niya. So, ibig sabihin, marami pang pwedeng mangyari at marami pang pwedeng maganap. And looking forward ako doon kung ano pa ba yung mga eksena at ano pa ba yung mga gagawin para sa taon na to. Kaya yun yung abangan natin sa pasabog ng Grand at saka syempre ng Universe rather. O, di ba? So, hintay-hintay lang tayo. Maaga pa naman.
Pero kung ganda ang pag-uusapan, walang question dyan. Punta na tayo dito kay Emma Tiglao, the only grand number one. Diba? So, yun. Ako gusto ko si Emma. Mabait si Emma. Saka talagang iba talaga yung beauty ni Emma. Panalo, lumalaban, at umi-eksena, di ba? So, yun. So, laban lang. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, usap-usapan nga daw, Yana Aduana magbabalik bilang kandidata ng Miss Universe Philippines 2026. Pagkatapos nga daw maging second runner-up sa Miss Universe Philippines nung nakaraang taon, ay ang tanong ng lahat, maatisang manalo din kaya ang Liana Aduana for this year? Well, Liana Aduana, magaling si Liana ha. Sa totoo lang, kung ako kay Liana, i-accept niya lang din yung mga offers sa kanya katulad ng, halimbawa, pwede ba siyang maging Miss Cosmo? Why not? Pwede. Maging Cosmo Queen? Why not? I think papalo siya doon ng bonggang-bongga. And then, pwede din mag-supranational. Sa totoo lang, malakas din yung dating talaga ni Liana Aduana para maging Miss Supranational Queen natin. Kasi, parang feeling ko, kung si Mucha Datol nakuha niya, makukuha din to ni Liana Aduana. Basta, alam mo yon, pumayag lang siya. So, kung pumayag sana siya nung nakaraang taon, baka siya yung napadala dyan, di ba? And then, ayun. So, kung hindi man Miss Universe Philippines, sana umaccept siya. Kasi, parang feeling ko, pwede siya sa Cosmo, pwede siya sa Supranational. And then, punta naman tayo sa Universe. So, medyo mahirap kasi syempre, kung ano ang nangyari kay Michelle D at saka kay Atisa Manalo, pwede din naman mangyari sa kanya. Pero, hindi ganun kadali. So, depende. Depende sa destiny ba? Depende sa ipapakita niyang bago? Depende sa magiging kalaban? Depende sa organization. Pero, parang feeling ko naman, prepared naman siya. Kung sakaling babalik ang Liana Aduana this year para sa mag-compete sa Miss Universe Philippines, syempre gusto ko makita kay Liana yung bagong Liana Aduana na hindi pa natin nakikita noong Miss Earth, hindi pa natin nakikita nung nakaraang taon. So, dapat mag-transform talaga siya. Katulad ng ginagawa ng mga beauty queens na nagbabalik dito sa Miss Universe Philippines like Michelle D. Nakita natin pagbalik niya, parang may naiba, parang mas naging palaban. Tapos ganun din yung ganun din yung kay Atisa Manalo. 'Di ba? Dati parang gigil na gigil, tapos pagbalik niya parang biglang boom, nag-iba. So dapat ganun din yung makita natin kay Liana Aduana para mas bumongga, mas panalo, mas winner ang maging eksena. Ako naman, looking forward naman ako kung ano naman talaga yung ipapakita nila sa international stage. And then, parang feeling ko kung ilalaban naman si Liana Aduana sa Miss Universe, why not? Diba? So, yon, go, go, go. I love Liana Aduana. At talagang pangarap ko din na makalaban siya sa Miss Universe. Pero, syempre, sabi ko nga, kung hindi siya papalarin, sana tumanggap siya ng iba para, alam mo yon, na hindi masayang yung taon. Kasi, alam mo na, mahirap, di ba? Kung si Pauline Ameles nga tinanggap ang supranational, di sana siya din. Malay mo, siya ang susunod na rin na maging supranational, di ba? So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!